What's up mga ka-technician? Nagbabalikan DIY po ng technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, masusubscribe na kayo. Click the notification bell button, click on last nyo rin na mga videos. So yun guys, magbo-voltage reference tayo at i-tear down na rin natin tong Ruigi RG EW1200 G Pro na wireless router. Yan guys. So bali guys, na-open ko na yan. Pinwires ako, buksan talaga yan guys kasi kailangan kong mag-voltage reference kung sakaling masira yung Ruigi nyo. So, pag binuksan nyo siya guys, simulan nyo siya guys dito. So, aangat nyo yung parts dito guys. Lakasan nyo na guys, hanggang sa kaya nyong matanggal. Pag kasi natanggal nyo na yun dito, dire-diretso na yan dito guys. Una, dito yan magkakalasan. Tapos sunod yan dito. Kasi, ang ginawa ko dito guys, tinanggal ko na talaga lahat ng lock, yung self lock niya tinanggal ko na talaga guys. So pakita ko sa inyo na tinanggal ko na talaga. Ayan o. So talagang pinutol-putol ko na yan guys. Ayan o. Wala, pinutol ko na yan. So kung ikakabit nyo naman guys, syempre pagkatapos nyo i-repair, kung nasira yung Ruigi nyo, lagyan nyo na lang guys dito ng glue. Ayan, pwede yung sa cellphone, yung pinaglalagay sa LCD. So tapos balik nyo yung cover nya, tapos lagyan nyo na lang ng pabigat dito. After mga 1 hour guys, after 1 hour pwede na siya pwede na siyang gamitin guys. So ayan, at buksan na natin syempre. Ngayon guys, kailangan natin ng digital multimeter syempre. So, ituturo ko sa inyo guys kung nasaan yung mga itetest nyo sa mga regulator nya guys. Kasi itetest nyo yung regulator kung gumagana. Kaya, minsan yung Ruigi hindi nagana. Kailangan nyo malaman guys kung saan siya itetest. Okay? So, ayan. Usog natin dito. Ayan guys. Para makita nyo yung voltage natin dito. Siyempre, kailangan natin ng power supply. O yung supply niya guys, gamitin niya yung adapter niya. So yan. So ganyan muna siya guys sa una. Tapos magbiblink yan. Antayin nyo lang siya guys. So ganyan. Ngayon guys, kung walang ilaw or walang indicator yung sa inyo guys, magsisimula tayo dito sa lugar nito. Antayin ko muna to guys. Matapos. Ayan. So, lagay lang tayo dito sa DC bolts. Ayan. Tapos, in the future guys, ang gagawin ko rito, alisin ko to dito sa coils niya na to. Babaguhin ko na to guys. Bibili ako ng mga antena, pang upgrade dito. Yun lang guys, kung gusto niyo lang din gayahin yung gagawin ko. Kasi yung sa akin, gusto ko lang maganda lang siyang tignan, ganun. Tsaka pwede ko siya ilagay sa labas or gawin ko siyang outdoor antenna. Mostly naman sa atin ginagawang ganun eh. Pero sa akin guys, iba yung lalagyanan na gagamitin ko rito. So, ayoko maging parehas sa inyo yung lalagyanan na ginagamit nila. So, basta babaguhin ko yung akin. So, yung mga yan, magkakaroon yan ng tamang tag dito. Mga connector niyan. May mga connector talaga yan dyan, hindi naman talaga nakasolda yan dyan guys eh. Kasi yung ito, mga nakasolda siya. So sa akin gagamit talaga ako ng connector para dyan. Okay. So, ayan. Ganyan dapat siya. Pag normal kasi siya, ganyan siya guys. Para siyang, alam niyo yung ilaw ng ng tower. Ganyan ng ilaw ng tower. So, ganyan na ganyan din. So, magbo-voltage reference tayo. Eto guys, ilalagay nyo guys sa ground to. Oh, masyadong maano ko. Tester, wait lang. Magpapalit ako tester guys kasi ma-sensitive yung tester ko sa frequency. So, ayan. Para walang tunog kasi ingay. So, etong itim, ilalagay natin ito sa ground. So yung ground guys nandito sa pinaka taas. Ayan guys, so i-zoom in natin.
Ito guys, so may nakalagay na GND. So dito kayo maglalagay ng negative. So ganyan, okay? Tapos ito yung positive. Ito natin siya guys ilalagay sa mga ganun, no? Ayun, mga bilog-bilog na yun. So bago yan, syempre kailangan natin i-zoom in. So yan guys, naka-zoom in na siya para alam nyo kung saan ko siya ilalagay. Bale guys, ito, sasabihin ko sa inyo kung ano yung nakasulat dito. Kahit hindi nyo na makita, at least makita nyo lang kung saan ko ilalagay itong test probe na itong pula. Basta itong itim na sa ground. Ayan. So pagka nilagay ko siya dito sa nakasulat na 3.3, so dapat ito meron siyang voltage. So ayan guys, nakikita ko siya na nakalagay 3.29 volts. Okay. Basta close ng 3.3, mga ganyan guys. So dito sa input, dapat meron tayong 12 volts. So ayan guys, meron tayong 11.8 volts. Okay na yan guys, close to 12 volts. Dito guys, may nakasulat na, ayan nga, 5.0 volts. Kahit sa inyo guys, siguro may nakalagay sa inyo rin. So ito yun, ito. So dapat ito merong 5 volts. So sa akin nakalagay is 5.2 volts. So dito guys may nakasulat din ito 3.3 volts. So dapat dito 3.3 volts din. Saktong-sakto guys yung sa akin 3.3 volts. Ito nakalagay is 1.68 volts. So dapat ganun din. Sa akin ay 1.65 volts. Close na close din siya guys. Ito guys ay 1.5 volts. So dapat 1.5 volts. Dapat guys hindi tumaas yung voltage siya, kasi pag tumaas yung voltage doon sa nakalagay is sira yung regulator. Okay? So sa akin nakalagay dito is 1.49 volts. Ito nakalagay dito guys ay 1 volt or 1.0 volt. So sa akin nakalagay is sakto 1.1 volts. Dito guys may nakalagay 1.1 volt. So dito, tingnan natin. Ayan, sakong-sakto guys, 1.15 volts. Okay, so ibig sabihin, normal yung mga voltage niya. Pag sa inyo guys, abnormal, so kunyari dito, hindi sakto yung 1 volt niya mataas. Ito yung regulator niyan. Papalitan yung regulator niyan guys. Dito, ito yung regulator. Ito, dito naman. Yung ito naman guys, ito. Tapos yung dito, ayun. Tapos ito, ayun. Okay? So, yun lang guys. Wala na kayong aanin pa rito sa mga dito. Basta tama yung output ng mga regulator na to. Tama rin guys yung ibibigay nito. Ngayon, pagka tama naman yan lahat, tapos hindi pa rin siya naging normal, ang may depekto niyan guys, yung MCU niya or yung CPU niya or yung etong MCU niya. Dalawa kasi yan guys eh. So kundi ito. Pag sumobra init at di nyo nahahawakan, ito guys nahahawakan ko to. Pero mainit siya. Nahawakan ko siya. Pag tinanggalan ko, nawawala yung init. Pero pagka hindi nyo na nahahawakan ng matagal, ibig sabihin, sira mismo yung MCU niya. Okay? Ito wala. Warm lang siya, pero wala. Itong mas mainit versus ito. Kung ano yung mas maliit, yun pa yung mas mainit. Ngayon guys, yung sa inyong ganitong gagawin nyo na upgrade, para sa akin, bumili kayo ng ganito. Ito. So, bili kayo ng ganitong klaseng cooling fan. So, 12 volts guys yung bilhin nyo. Tapos, ang gawin nyo, ilagay nyo yung positive dito guys. So, hinangan nyo ng positive dito. Okay? Tapos, yung negative nyan, kung kaya nyo hinangan ito. O kaya ito guys, dito kayo maghinang. Ito, negative to eh. Ito, yan. Negative yan guys. So, basta sa makakapal na trace, ito guys, so kahit mag-kiss-kiss kayo dito, makapal yung tracing niya. Ayan o, nakita niyo yung tracing ng board, makapal.
So kiskis kayo rito sa negative, tapos sa positive dito kayo maglalagay. Okay, basta dito sa metal na to. So magsolda kayo dyan. Tapos ito, ilalagay nyo siya guys dito. Yan dyan. Lagay yan guys. Lagay nyo siya ng double adhesive. Para yung hangin, itong hangin na to, nakatapat dito guys. Okay? Yung sa akin kasi guys, gagawin ko rito is automatic. So may nakalagay dito na temperature sensor. Tapos ito naman, pagka mainit na to, papalimig naman nito. Automatic siya mamamatay kapag malamig na to. So on off lang siya guys. So ganyan lang. So yun din ang sabi ko sa inyo. Talagyan ko siya ng cooling fan. Aalisin ko to. Yung mga nakasolda na yan, papalitan natin ng mga connector yan. Aalisin na natin tong board dito. Ilalagay natin sa ibang case. Tapos gagawin natin ng connector sa output. Sa mga output niya guys. Ito guys, hindi ko to gagamitin itong mga antena na to. Iba yung gagamitin kong antena. Gagawin ko siyang katulad ng ng compass. Yung compass na WA900. Ganun gagawin ko dito guys. Okay? So kung nagustuhan niyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.